Niladaan niya ang mga papel na may mapanuyang ngiti. Ang gintong dulo ng kanyang pluma ay malakas na kumakaskas sa dokumentong wawakasan sa aming 7 taong pagsasama. Sa labas, isang malakas na bagyo ang humahampas sa mga salaming pader ng conference room sa ika-60 palapag, ginagawang isang malabong puting imahe ang tanawin ng Metro Manila. Sa loob, ang katahimikan ay ganap. Hindi tumingin sa akin si Marco Imperial. Tiningnan niya ang kanyang relo, isang mabigat na platinum na chronometer na mas mahal pa sa una kong sasakyan, at agad na kinuha ang kanyang telepono. Alam na alam ko kung sino ang tinetext niya. Tinetext niya si Bianca tungkol sa kanilang weekend sa Palawan. Ayan, sabi ni Marco. Itinutulak ang mga papel sa ibabaw ng lamesang mahogany na hindi tumitingin sa akin. Tapos na, may 30 araw ka para lisanin ang penthouse, Elena. Ililista ko ito sa susunod na buwan. Masyadong magandang market para hayaan itong bakante. Tumayo siya, inayos ang kanyang sutlang kurbata, at tiningnan ako na parang isa akong lumang kasangkapan na sa wakas ay ipapadala na niya sa bodega. Subukan mong humanap ng mas maliit, dagdag niya. Ang kanyang boses ay may halong peking awa. Siguro isang studio malapit sa National Museum. Mas bagay sa'yo at sa maalikabok mong buhay. Mag-iwan ng komento at sabihin kung saan ka nakikinig ngayon. Nasa isang maulang lungsod ka ba tulad nito o sa isang mainit na lugar? Gusto kong makita kung sino ang nakikinig na yon. Kinuha ni Marco ang kanyang mamahaling Amerikana. Ang isip niya ay nasa pribadong airfield na. Akala niya siya ang bida sa kwentong ito. Ang makapangyarihang Vice President of Development na tinatanggal ang isang boring at walang ambisyong asawa. Akala niya, pinalalaya niya ang sarili mula sa pabigat. Wala siyang ideya na nakatayo siya sa isang patibong na binuo ko pa bago pa man kami magkita. Umupo ka, Mr. Imperial, sabi ni Judge De Leon. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit taglay nito ang bigat ng isang maso na tumatama sa matigas na kahoy. Siya ay isang babaeng nakasaksi na sa pagbangon at pagbagsak ng mga imperyo. At wala siyang pasensya sa mga lalaking ang tingin sa sarili ay mga Diyos. Natigilan si Marco, kumunot ang noo. May flight po akong hahabulin, Judge. Napirmahan ng annulment. Tapos na kami dito. Napirmahan na nga ang annulment. Pagtatama ni Judge De Leon. Habang inilalagay ang isang makapal na sobrang kulay krema sa mesa. Ngunit ang paghahati ng ari-arian ay nangailangan ng buong pagsisiwalat ng lahat ng makabuluhang pagbabago sa pananalapi. At sa nakalipas na 72 oras, nagbago ang katayuan sa pananalapi ng iyong asawa. Isang maikli at panlibak na tawa ang pinakawalan ni Marco. Ano, ipinamana ba sa'yo ng lola mo ang koleksyon niya ng mga antigong santo, Elena? O baka yung lumang ancestral house sa San Juan? Sa'yo na, ayoko ng kahit ano mula sa pamilya mo. Gusto ko lang umalis. Hindi ako nagsalita. Pinanood ko lang siya. Pinanood ko kung paano niya ako binaliwala. Kung paano niya binaliwala ang pamilya ko. Kung paano niya binaliwala ang mismong kasaysayan na nagbigay daan sa kanyang pag-iral. Sinira ni Judge De Leon ang pulang selyo sa sobre. Ang tunog ay matalas, parang butong nababali sa tahimik na silid. Itong testamento para sa ari-arianong yumaong si Victoria Valencia, basa niya, habang tinitingnan ng pahina. Bilang nag-iisang tagapagmana, ang buong kontrol sa Valencia Family Trust ay nailipat na kay Elena Valencia. Umikot ang mga mata ni Marco. Tiningnan muli ang kanyang telepono. Congratulations, Elena. I-enjoy mo ang trust fund. Pwede na ba akong umalis? Ang trust, pagpapatuloy ni Judge De Leon habang bumababa ang kanyang boses, ay may hawak na controlling interest sa isang diversified portfolio ng mga pandaigdigang ari-arian na nagkakahalaga ng humigit kumulang 180 bilyong dolyar. Natigilan ang hindalaki ni Marco sa kanyang screen. Tila gumiwang ang silid. 180 bilyon, bulong niya. Ang numero ay parang banyaga sa kanyang bibig. Imposible yan. Yan ay teritoryo na ng yaman ng isang bansa. Kasama sa portfolio ang Valencia Group, Highland Logistics, walang tigil na pagbasa ng hukom, at ang controlling majority share ng Imperium Holdings. Namutla si Marco. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha ng napakabilis na parang isang magic trick. Ang Imperium Holdings ay hindi lang isang kumpanya.
Ito ang conglomerate na nagmamay-ari sa development firm na pinagtatrabahuan ni Marco. Ito ang entidad na pumipirma sa kanyang mga sahod. Ito ang may-ari ng gusaling kinaupuan namin na yon. Nagkakamali kayo, nautal na sabi ni Marco, nababasag ang kanyang kayabangan. Ang Imperium ay pag-aari ng isang blind trust. Ang board ay pinapatakbo ng isang proxy. Isang babaeng nagngangalang AV. Valencia, sabi ko. Ito ang unang beses na nagsalita ako mula nang pumasok siya sa silid. Kalmado ang boses ko, walang bahid ng galit na inaasahan niya. Alena Valencia. Ang AV ay pangalan lang sa login. Napatingin sa akin si Marco. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Hinahanap sa mukha ko ang tahimik at sunod-sunurang asawa na akala niya ay kilala niya. Ngunit wala na siya doon. Kinamumuhian mo si AV, pagpapatuloy ko, bahagyang sumandal. Nabasa ko ang mga internal memo mo, Marco. Tinawag mo siyang dinosauro. Tinawag mo siyang isang bulag na relic na humaharang sa iyong pag-unlad dahil tumanggi siyang aprobahan ang iyong mga high-risk zoning shortcuts. 2 taon mo ininsulto ang boss mo nang harapan ng hindi mo man lang nakikita ang kanyang muka. Ikaw, namamaos niyang sabi habang kumakapit sa gilid ng mesa. Nasa board ka. Ako ang board, pututama ko sa kanya. Akala mong katahimikan ko ay pagsuko, Marco. Ngunit sa isang panoptikon, kailangan manatiling tahimik ng tagamasid para makita ang tunay na ugali ng bilanggo. Hindi lang ako basta nakaupo sa mga dinner party na iyon. Ina-audit kita at bumagsak ka sa bawat isang pagsubok. Ang katahimikan na sumunod ay hindi hungkag. Ito ay mabigat, tulad ng hangin sa loob ng isang vault bago sumara ang pinto. Nakaupo doon si Marco, bahagyang nakabuka ang bibig. Nakatingin sa akin na para bang ako ay isang estranger na nakakasalubong niya sa kalye ng 1,000 beses, ngunit hindi kailanman tunay na nakita. Sinusubukan niyang pagtugmain ang tahimik na babae na nag-aayos ng kanyang mga medya sa chairwoman na nagvito sa kanyang pinakamapang-anib na mga panukala sa acquisition sa loob na nakaraang 24 na buwan. Pinanood ko ang realisasyon na tumama sa kanya ng paunti-unti. Hindi ito pagsisisi. Ito ay kalkulasyon. Binabalikan niya sa kanyang isipan ang nakaraang 7 taon. Hinahanap ang mga payawatig na kanyang pinalampas. Ngunit hindi niya ito mahahanap dahil hindi siya kailanman tumingin sa ibaba. Madalas inaakala ng mga tao na ang mga nagsisilbi ay ginagawa ito dahil sa pangangailangan. Ipinagkakamali nilang katahimikan sa kawalan ng kapangyarihan. Naniniwala si Marco na dahil ginugugol ko ang aking mga araw sa pag-iingat ng kasaysayan sa mga maalikabok na archive, nabubuhay ako sa nakaraan. Tinawag niyang makaluma ang aking trabaho. Tinawag niyang boring ang aking hilig sa structural integrity. Para sa kanya, ang arkitektura ay tungkol sa harapan, ang salamin, ang taas, ang kintab. Itinayo niya ang kanyang karera sa tinatawag ng mga business analyst na glass cliff. Nabuhay siya sa pagbabago, kumukuha ng mga high-risk, high-reward na sugal na mukhang napakatalino kapag gumana at mapaminsala kapag nabigo. At sa tuwing siya ay nasa bingit ng bangin na iyon, sa tuwing ang isang deal ay nagbabantang bumagsak sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling ego, inaakala niyang suwerte ang nagligtas sa kanya. Hindi ito suwerte, ako yun. Sa loob ng maraming taon, ako ang hindi nakikitang kamay na nag-aaral sa hagdan na kanyang inaakyat. Nang iminungkahi niyang papapalawak sa Hudson Yards, ako ang anonymous na buto na pumilit sa isang mandatoryong environmental audit na nagligtas sa kumpanya mula sa $1 bilyong na demanda 6 na buwan pagkatapos. Nang gusto niyang ubusin ang pondo ng pensyon para palakihin ang quarterly dividends, ako ang tahimik na humarang sa mosyon sa kadiliman ng umaga habang natutulog siya sa tabi ko. Binaligtad ko ang dinamika. Akala niya siya ang tagapagtayo at ako ang palamuti. Sa katotohanan, siya ang pananagutan at ako ang pundasyon. Hindi ko itinago ang aking pagkakakilanlan para bitagin siya. Itinago ko ito dahil itinuro sa akin ng aking ina na binabago ng pera ang paraan ng pagtingin sa iyo ng mga tao. Ginagawa nitong transaksyon ang pag-ibig at estratehiya ang katapatan. Nais kang malaman kung mahal niya si Alena ang historian o kung mamahalin lamang niya si Alena ang tagapagmana. Sinagot niya ang tanong na iyon noong araw na hindi siya dumalo sa libing ng aking ina para dumalo sa isang ribbon cutting ceremony para sa isang strip mall sa Laguna. Sinabi niya sa akin na negosyo lang yon. Habang nakaupo sa malamig na boardroom na iyon,
Tiningnan ko ang lalaking itinuring ang buhay ko bilang isang hadlang sa kanyang ambisyon. Akala niya siya ang arkitekto ng aming kinabukasan. Wala siyang ideya na ibinigay niya lang ang mga plano sa demolition crew. Hindi humingi ng tawad si Marco. Ang mga lalaking tulad niya ay hindi nakakaramdam ng hiya. Ang nararamdaman lang nila ay ang pagkawala ng kontrol. Tumayo siya, isinara ang kanyang mamahaling Amerikana gamit ang nanginginig na mga kamay at lumabas ng silid ng walang isa pang salita. Sumara ang pinto at tila nilamon siya ng buong bagyo sa labas. Ngunit hindi pa tapos ang digmaan. Lumilipat lang ito sa ibang larangan ng digmaan. Makalipas ang 10 minuto, habang nakaupo ako sa likod ng aking sasakyan, pinagmamasdan ng paglamig ng lungsod, nag-vibrate ang aking telepono. Ito ay isang abiso mula sa MarketWatch, isang malisyosong financial gossip blog na relihiyosong binabasa ni Marco. Ang headline ay tumama sa aking screen na may banayad na biyaya ng isang maso. Hindi matatag na tagapagmana, nagbabanta sa katatagan ng merkado. Nasisiraan na ba ng bait ang bagong may-ari ng Imperium Holdings? Binuksan ko ang artikulo. Ito ay anonymous. Sinisipi ang mga insider na nag-aalala para sa hinaharap ng kumpanya. Nagpinta ito ng isang larawan ng isang magulo at emosyonal na paglipat ng pamumuno. Sinasabi nito na ang bagong chairwoman ay isang asawang nasaktan na nagwawala at ginagamit ang kumpanya para sa personal na paghihigante. Hindi nito diretsahang pinangalanan si Marco, ngunit perpektong inilarawan ang kanyang sitwasyon, ginagawa siyang martyr ng corporate nepotism, isang napakatalinong ehekutibo na tinatanggal ng isang mapaghiganting dating asawa. Pagkatapos ay dumating ang text message. Lumitaw ito sa itaas ng aking screen. Ang nagpadala ay nakalista lamang bilang Marco. Maaring pag-aari mong gusali, Alena, ngunit pag-aari kong naratibo. Ayaw ng board sa instability. Kung babagsak ang stock ng 10 puntos bukas ng umaga, pipilitin nilang isang vote of no confidence bago mo pa makuha ang iyong keycard. Makipag-ayos ka na ngayon. Ibigay mo sa akin ang severance package o sisirain ko ang legacy ng nanay mo hanggang sa maging abo. Tinitigan ko ang screen. Hindi ko naramdaman ang kirot ng pagkakanulo. Hindi ko naramdaman ang pagnanais na umiyak o sumigaw o tawagan siya para makiusap na magkasundo. Ang tanging naramdaman ko ay isang malamig at malinaw na kalinawan. Pinapatunayan niya na tama ako. Hindi siya interesado sa kumpanya. Ginagawa niya itong hostage. Akala niya ito ay isang chess match. Akala niya kaya niya akong takutin na sumuko sa pamamagitan ng pagbabanta sa nag-iisang bagay na alam niyang pinapahalagahan ko, ang reputasyon ng aking pamilya. Ngunit, hindi ako sumagot sa kanyang text. Hindi ako gumawa ng press release para pabulaanan ng mga chismis. Binuksan ko lang ang aking laptop at nag-login sa Imperium Secure Server. Nag-type ako ng isang email sa pinuno ng IT department. Subject: Authorization for Level 5 Forensic Audit. Body: ihiwalay ang lahat ng server. I-mirror ang mga hard drive ng Vice President of Development. Bigyan ng access ng external forensic team kaagad. Pinindot ko ang send. Gusto niya ng digmaan ng mga salita. Bibigyan ko siya ng digmaan ng datos. Ang pagpasok sa headquarters ng Imperium Holdings ay karaniwang isang tahimik na pangyayari. Maglalogin ako sa front desk bilang bisita. Hihintayin si Marco na matapos ang kanyang mga tawag at uupo sa malambot na leather na sofa na hindi napapansin ng mga staff. Ngayon, iba ang kapaligiran. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang aklatan at isang bomb shelter. Habang tinatawid ko ang marmol na lobby, namatay ang mga usapan. Ibinaba ang mga telepono. Ang security guard, isang lalaking nilagpasan ni Marco sa loob ng 5 taon nang hindi man nang kinikilala, ay inayos ang kanyang kurbata at tumanggu sa akin. Pinigil niya ang pinto ng elevator.